May ginagano ko para pansinin mo man ako. Pag standby. Hindi. Kaya ako nagte-text kunyari para hindi mo ako pansinin. Ikaw ngayon lagi namamansin Ayaw mo sa kinakausap akin. ako. Mabuhay! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 ng Mayo, taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sport. Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. imbitasyon sa Gilas, Pilipinas para magdepensa ng titulo sa 2013 William Jones Cup sa Taiwan. Binawi ng tournament organizers. Naudlot na trade na magdadala sana kay high-flying forward Japeth Aguilar sa Barangay Ginebra, San Miguel. Muling bubuhayin. Actor sportsman Richard Gomez nagsilbing main attraction sa volleyball competitions ng 2013 National Games. First title defense ni WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio itinakda na sa Hulyo 6 dito sa Pilipinas. Tony Parker led San Antonio Spurs. Winalis ang Memphis Grizzlies sa semifinal ng National Basketball Association o NBA. At defending champion Maria Sharapova walang hirap na umabante sa second round ng French Tennis Open. Meg, baka yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Meron din po kaming replay sa youtube.com. Sa basketball, nadiskarel ang title defense ng Gilas Pilipinas sa 2013 William Jones Cup sa Taiwan. Ito matapos na bawiin ng mga organizers ang nauna ng imbitasyon na ipinadala sa Samahang Basketball ng Pilipinas noong Pebrero. Pinagarian po ng Philippine Quintet ang nakalipas na edisyon ng Jones Cup noong isang taon kung saan si veteran point guard L.A. Tenorio ang nahirang na tournament MVP. May report si Miss Cristabel De Leon. Kinansela na ng Basketball Association o CTBA ang naunang imbitasyon sa Gilas, Pilipinas para magdepensa ng corona sa 2013 edition ng William Jones Cup. Ito'y kasunod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Taipei kaugnay ng aksidenteng pagkakapasilang di umano ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Batanes Island by 2 linggo na ang nakararaan. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, safety repercussions na posibleng kaharapin ng Philippine delegation sa Taiwan ang pangunahing dahilan ng mga organizers, bagay na tinanggap naman ng maluwag ng mga local basketball officials. Hindi natin i-spin na para bang akar sila sa atin, no? In fact, the tenor of the letter is very courteous and diplomatic. Sinasabi lang nila na sana maintindihan natin dahil nga dito sa isyung hindi naman tungkol sa basketball, baka ma-endanger yung safety, so mas mabuti nang to be on the safe side tayo. Dagdag pa ni Barrios, basketball lamang ang issue sa Jones Cup at hindi sila manghihimasok sa usaping politikal. Kinumpirma rin ni Barrios na hindi na nila iaapela pa ang desisyon ng mga organizers ng July 6 to 14 tournament. I don't think so, no? I don't think so. We will just have to take that at face value palagay ko. They would know the situation more than us. Kasunod nito, umapela si Barrios sa publiko na maging mahinahon matapos na mabasa niya sa internet ang ilang protesta at pagkondena ng mga Pinoy basketball fans sa Taiwan. Hindi rin sang-ayon si Barrios sa suhestyon ng ilang sektor na huwag imbitahan ng Taiwan sa FIBA Asia Men's Championship na iho-host naman ng Pilipinas mula sa 1 hanggang 11 ng Agosto. We will run into problems with FIBA. Oo nga po. Di ba? Dahil qualified sila eh. Paano mo sasabihin hindi sila welcome? Baka maano pa tayo ng government intervention. Ang Jones Cup ang pinaka-importanting tune-up event para sa Philippine Quintet, lalo pat karamihan sa mga makakaharap nila sa torneo ay makakalaban rin nila sa FIBA Asia Men's Championship na may nakatayang 3 slots para sa World Basketball Championship sa Spain sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, puspusan ang preparasyon ng Philippine Under-18 team.
para sa mga susunod na international competitions na kanilang lalahukan. Ito ay kasunod ng kanilang dominasyon sa FIBA Asia Under-18 3-3 Championship kamakailan. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. De Leon. Sa kanilang recent FIBA Asia 3-on-3 title conquest, determinado ang Philippines sa Under-18 team na ipagpatuloy ang dominasyon sa world youth basketball scene. Sa lingguhang PSA Forum sa Malate, Maynila, masayang ibinalita ng koponan na halos na-sweep nila ang lahat ng mga karibal sa group eliminations bago nila naungusan ang Chinese Taipei sa finals 22-18. Naniniwala ang mga Pinoy young dribblers na malaking bentahe para sa kanila ang teamwork bukod pa sa laki at tapang ng kanilang puso sa laro. Toughest opponent was China because we didn't really know that we were going to win because they were one of the tallest teams there and they were the strongest and everyone knows that if you go up against China, China's going to win. Our biggest advantage siguro yung we play together as a team. Everyone knows their own roles. Everyone knows what to do. Okay naman, sobrang layo ng experience namin doon. Mag-compete against sa malalaking players and syempre sa bansa. Napakalaking karangalan yun para sa amin. Inspiration? Parents, coach, country, tapos lahat ng nagsusupport sa amin and God. Samantala naman si National Coach John Flores sa UAAP at NCAA na sana'y mabigyan ng konsiderasyon ang mga miyembro ng kanyang team na makapaglaro sa prestihiyosong FIBA World sa Setyembre. So, it's only 3 days. 3 araw lang naman yung buong tournament eh. So, plus yung alis namin, so kabalik namin. So, it's a total probably a week. I hope that they can make the necessary adjustment. Siaba Championship sa Indonesia sa Hulyo at Asian Youth Games sa China sa Agosto ang ilan lamang sa mga pinaghahandaan ngayon ng mga miyembro ng Philippines Under-18 squad. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, bagamat nangakong hindi nila tatalikuran ang nilagdaang kasunduan sa Global Port Batang-Pierre, hindi naman po mabibigla ang kampo ni Japeth Aguilar kung malilipat sila ng team. Iti kasunod ng napabalitang pagbuhay di umano ng Barangay Ginebra San Miguel sa trade negotiations na kapapalooban ng 6'9" high-flying forward. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Hindi na ikinagulat ng agent ni Global Port Batang-Pierre power forward Japeth Aguilar ang kumalat na ulat na balak di umanong i-revive ng Barangay Ginebra San Miguel ang trade negotiations para sa kanyang prize dribbler. Sa panayam ng PTV, tahas ang sinabi ng agent ni Aguilar na si Marvin Espiritu na talagang gigil na makuha ng crowd favorite squad ang serbisyo ng 6'9" high-flying slotman. Well, pagdating naman kay Japeth, laging merong laging may conversation. Kasi vocal naman ng Ginebra na na talagang they really want Japeth. Gayunpaman, inamin ni Espiritu na wala pa siyang natatanggap na tawag mula sa Ginebra at Global Port. Pero hindi umano siya mabibigla kung gugulong muli ang negosasyon para sa posibleng paglipat ng team ni Aguilar. Oo, status ko lang kami. Kasi si Japeth is, kung paano niya to i-handle, is just taking it as a professional. Ang loyalty niya lagi kung nasa mother team niya. Kanino siya maglalaro, so ready lang siya lagi. Samantala, hindi naman inilihim ni Espiritu na mas nakatuon ang atensyon ngayon ni Aguilar sa pagsusuot ng national tricolors sa paparating na FIBA Asia Men's Championship kaysa sa paglipat ng koponan. Tiniyak rin ng second-generation player agent na hindi nila tatalikuran ang pinirmahang kontrata sa Mikey Romero franchise. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon Bayan. Samantala, masaya at content Bull Energy Cola sa kanilang performance sa katatapos sa Dubai Basketball International sa UAE. Ito'y dahil na rin sa dinana sa exposure sa international competitions ng kanilang mga young players, kung saan hinangaan ng mga Arab fans ang ilan sa kanilang mga rookies. Ang kabuuang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Maraming natutunan ang Barako Bull Energy Cola sa paglahok sa katatapos na Dubai Basketball Invitational sa UAE. Ito'y kahit pa tumapos lamang silang pang-apat sa torneo sa likod ng kanilang dinanas na back-to-back defeats sa huling dalawang crucial playoff matches. Ayon kay team manager Rafi Casiao, naging sentro ng atensyon ang Barako Bull sa torneo kung saan ilang players ng team ang hinangaan ng mga Arab fans tulad nila point guard Eman Monfort
at forward Dave Marcelo. Eman Monfort, no? As I've said, he's the darling of the crowd. Even the Arabs, no, loved how he played. The heart, even though how small he is, but he played with a lot of heart. Bukod sa exposure sa mga young players, nakinatis rin ng George Chua franchise ang worthiness ng top import prospect na si Michael Singletary. Average ng 21 points per game sa Dubai. Sa ngayon ay hindi pa nagdedesisyon ang Energy Cola kung si Singletary ang kanilang ipaparada sa season-ending PBA Governors Cup. Pero tiniyak ni Cansiang na malaki ang bentahe ng flashy American wingman sa kanilang mga pagpipilian. We were able to check the credentials and abilities of our prospective imports, si Michael Singletary. He is not bad after all. He can be a strong candidate for our import the next conference. These are the goals that we set in when we decided to go to Dubai for this tournament. No? A strong league, no? The Lebanese are very strong with 3 imports, Egypt, and even the rest of the teams are very strong because minimum they have 3 imports, no? And 2 can field at one time. So it's a good experience for the team. The chemistry has been naging maganda, no? Overall, I would say we were satisfied. Kasunod nito, umaasa si Cansiang na muling lalabas ang swak na lakas ng Barako Bull kapag sumiklab na ang aksyon sa third conference na bubuksan sa August 14. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Rafi Casiao at kay Mr. George Chua ng Barako Bull Energy Cola. Ito proud na proud talaga ako sa kuya ko. So, isa naman po si actor at famous model Richard Gomez sa mga nagpapakinang panglalo sa mainit na aksyon ng Philippine National Games. Gandang gabi sa iyo, Boss Richard. Salamat sa panonood. Kanina umaga po ay sumabak sa men's volleyball competition si Gomez kasama ang kanyang matagal nang sinusuportahang Team Madness volleyball team. Katapat po ang Emilio Aguinaldo College, nakasama pa si Gomez sa starting 6 ng Madness. At sa kanyang pong towering height na 5'11", naging malaking bagay sa defensive fortress ng Madness ang sikat na aktor. Nakuha po ang ipuwersa ng Madness ang deciding 5th game, pero sa bandang huli, nanaig pa rin po ang mas may malawak na experience at cohesion na Generals 3-2. Si Gomez po ay dati nang lumalahok sa Philippine National Games kung saan nakasungkit siya ng 1 ginto at 2 silvers sa fencing. Sa ngayon po ay isa na si Gomez sa mga opisyales ng Fencing NSA kung saan ibinahagi pa nga po niya ang kanilang ginagawang changing of the guard sa sport na malinim pagkuhanan ng ginto ng bansa sa SEA Games. Bukas po ng hapon, 3 p.m. tomorrow, makakaharap po ng tropa ni Gomez ang Nova Bulay sa Rizal Memorial Sports Complex. Di pa tayo sa boxing. Puspusa ng pag-iensayo ni Pinoy challenger Milan Melindo para sa title clash kontra WBA at WBO flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico sa Hulyo 27 sa Macau. Sa susunod na linggo ay sasalang sa mabibigat na sparring sessions ang 25-year-old hard hitter upang matiyak ang kahandaan para sa kanyang pinapangarap na title shot. Nagbabalik si Dennis Principe. Mga bigatin at regional champions ang ililinya ni ALA Chief Trainer Edito Villamor sa paghahanda nito kay World Title Challenger Milan Melindo. Sa panayon ng PTV Sports kay Villamor, sinabi nito na sa susunod na linggo pa magsisimula ang sparring session ni Melindo, ang undefeated pride ng Cagayan de Oro na makakasagupa ni WBO and WBA flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico sa buwan ng Hulyo. Ani Villamor, sumasailalim muna sa strength and conditioning program si Melindo bago ito sumabak sa sparring session. 150 rounds na sparring ang target ni sa kabuuan ng kanilang training camp na aabuti ng 8 weeks sa ALA Boxing Gym sa Cebu. Yung mga sparring partners like Arthur Villanueva, Rocky Fuentes, si Rolando Cervania, mga Ryan Butanya, mga ano lang din, yung mga pang additional rounds, tapos kawig ng style ni Estrada. Mahirap man na may tuturing na kalaban si Estrada, tiwala pa din si Villamor na malaki ang tsansa na manalo ni Melindo sa kanilang 12-round title showdown.
Hindi natin masasabing makaya ma-knockout, pero may posibilidad kasi may ano naman, kung ma-timing, depende sa actual fight, kung ma-timing, yun, may pagkakataon na matamaan ng timing talaga, yun, baka mag-start. Pero in usual, kung laban lang, ay, kung walang ma-timing, so hirap patumbahin. Ang Estrada Melindo title match ay gaganapin sa July 27 sa Venetian Hotel sa Macau. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Dadayo naman po sa Mexico si Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes para sa rematch nila ni hometown hero Moises Fuentes sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Ala Promotions Head Michael Aldeguer, magsasagawa muna ng voluntary title defense si Nietes laban sa hindi pa rin pinapangalangang contender. At yan po yung mangyayari sa August 24 sa Cebu, bago naman sagupain sa ikalawang pagkakataon si Fuentes sa buwan ng Nobyembre o Disyembre. Ang dalawang tigasing 108-pounders ay nauna nang nagharap sa Waterfront Hotel sa Cebu noong Marso, kung saan nauwi sa majority draw ang kanilang 12-round encounter. Pero hindi po sangayon ang kampo ni Fuentes sa naging resulta ng laban, kung saan nakakuha ng manipis na 115-113 advantage si Nietes sa score sheet ni Pinoy Judge Dan Rex Tapdasan, habang kapwa 114 all naman ang naging hatol ni na American judges Pat Russell at Adelaide Bird. Dahil dito, agad na humiling ng rematch ang Team Fuentes, bagay na tinanggihan muna ni Nietes. Matapos po na magtamo siya ng malaking sugat sa magkabilang kilay sa unang enkwentro. Sa ngayon ay hindi pa rin po malinaw kung magtatalaga ng Pinoy o Mexican judge ang WBO para sa ikalawang pagtatagpo sa ibabaw ng ring ni Nietes at Fuentes. Sa itinakda ng first style defense ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio. Hawak ang unbeaten record na 21 wins, 11 by knockouts. Sasagupayan ng 29-year-old Pinoy Southpaw si number 6 contender Jorge Estrada ng Colombia sa isang voluntary defense sa July 6 sa Soler Resort and Casino sa Manila Bay. Naisukbit ni Sabilio ang WBO interim 105-pound belt sa pamamagitan ng 8th round stoppage win kontra hometown favorite Luis de la Rosa ng Colombia noong Marso 9. At na-elevate siya sa pagiging full champion matapos na umakyat sa light flyweight division si reigning title holder Moises Fuentes ng Mexico noong April 19. Sinasabing malaki ang bentahe ng hard hitter na si Sabilio laban sa mas batang si Estrada na may record lamang na 16 victories, 5 by stoppages at 6 na talo. Sa iba pang balita, labis na ikinagalak naman ni Phil Cycling Vice President Philip Ella Uico ang naging tagumpay ni two-time Tour Champion John Mark Galedo sa Hawaii. Ang Caloocan City rider na si Galedo, na alaga ng isa sa mga trusted cycling officials ni Uico na si Engineer Bong Sual, ay bumura po sa 2-year record sa pabilisang pumanik sa Kokee Mountain. Labis na mundo at maging ng American cycling community si Galedo dahil sa kanyang 5'5" frame ay nalampasan niya ang mahigit 4 na minuto ang 2011 record ni American Eric Lau. Kaya't kwento ni Uico, malaking respeto ang aanihin ng Pilipinas sa achievement na ito ni Galedo na gumamit ng natural na galing sa pagpanik sa 3,800 meter above sea level na ruta. Kasunod ito, umaasa naman si Uico na sana'y maging inspirasyon ng iba pang mga aspiring and still competing Filipino riders ang ginawang kabayanihan ni Galedo sa American soil. It's good for the country. Any good performance is always good for the country. Sa football, tiwala si Philippine Ascal Team Manager Dan Palami na mabubuo ang kanilang roster bago ang friendly game kontra Hong Kong sa darating na Martes. Ito'y kahit pa naglalaro pa sa kanilang mother ball club sa UFL ang ilang miyembro ng koponan at ang iba naman ay namamalagi pa sa labas ng bansa. May report si Ms. Mayrin Dispulo ng Cavite State University. Kumpiyansa si Team Manager Dan Palami sa ipapakita ng Philippine Ascal sa friendly match kontra host Hong Kong sa Ito ay sa kabila ng katotohanang wala pa silang ensayo bilang isang collective squad. Ang cohesion ang isa sa matagal ng pinoproblema ng Philippine 11 pero tiwala si Palami na kaya itong ma-achieve sa Hong Kong game. Gusto natin na maging cohesive ang team.
Yun naman talaga ang problema natin. Even if they're fit, yung cohesion ng team talagang nagsasuffer every time na nagkikita-kita kasi bigyan lang. As we play more games together, hindi na kasing laking problema katulad ng dati. Talagang nangangapa talaga. Ngayon, medyo nagkakakilala na. Sa ngayon ay nasa kani-kanilang mother ball club pa sa UFL ang ilan sa mga national booters, habang ang mga foreign-based naman ay naglalaro pa sa iba't ibang kompetisyon sa labas ng bansa, tulad ni Neil Etheridge, Rob Gear at Juani Girado. Pero si star strikers Stefan Schrock ay paparating na sa bansa at ang loan agreement kay Javier Patino ay inaasikaso naman ng Ascal's management. We have 2 practice sessions before the game. Samantala, kinansila na ni Palami ang dapat sana'y June 8 showdown ng Michael Way's mentor team kontra Kyrgyzstan dahil 4 na araw lamang ang sa Hong Kong match. Para sa PTV Sports, Maylin Dispolo, Cavite State University. Siyempre. Pagka laging... Ay, oo. Si Cobra. Okay. Unang bugso pa lamang po yan. Sports update namin ihatid sa inyo. Oo. Siyempre, text, email, Facebook at Twitter yan sa pagbabalik. At ng pakakatayin natin si Meg sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm OJ De Los Santos of the Philippine Typhoons. Come on, Cebu and my kababayans, watch me on home court. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast. Ito na ha. Dennis, bati ka muna. Hi! Uy, birthday ni? Ay, yung my wife, Queenie. Happy birthday. Happy birthday sa'yo, Queenie. Siya 28, ako 31 ng April. Dennis? Oo. Okay. Si Paul Marquez din pala birthday ngayon. Happy birthday! Sir Paul Marquez! Ayan, si Sir Paul. Happy birthday! Paul Marquez. Ayan, Isa pagbati. yan ay isa sa mga purong newscaster na walang kaarte-arte. Pag sinabi mong newscast, it's Paul Marquez, newscaster. Favorite ko yan eh. English yan. Paul Marquez. Kilala mo yan? Ayan. In the headlines. In the headlines. Hindi. Sumisigaw. Tsaka pag nagkwento siya, pagka ano siya ng report, Bong, hanggang kailan? Contractor ka, Bong. pag nag-deliver siya ng report, Diretso. diretso. Walang arte. Tsaka ang laki ng boses, no? So, wagi, malaki na yung Adam sa Apple ni... Ano yun? Parang si Brian Williams ng US, NBC. Parang tsaka si Meg, may Adam sa Apple din, no? Okay. Boss. Ikaw ba't wala? Boss Pal, baka may racket tayo dyan, ha? Sa solar. Oo nga pala. Ano siya doon eh? Mataas yung rango ni Boss Pal doon eh. Okay. Paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Ganito gagawin ninyo. Yes, just follow us on facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports or ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto niyo naman na mag-text, paano gagawin, Meg? Just type in radio space SR space your name space your and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 naman pag Smart or Talking. 2 pesos and 50 centavos lang po ang kada mensahe na inyo pong matagumpay na maipapadala. Okay, ako muna basahin mo muna Meg yung una. Si Marnie. Facebook tayo. Sa Marnie Bolinas, good PM, Poging Snow at Gandang Meg. Si Blakely Bang, import ng Sunwig, pwede, mabalik sina Josh at Jonah sa SMC. Pabati naman ako dito, nanonood sa inyo, Batangas City. Ay, salamat po sa mga taga Batangas. Okay, ano sagot niya? Si Blakely? Si Blakely. Marcus Blakely. Kinonfirm na po yan ni Governor Rene Pardo sa amin a few weeks ago. Okay? Next, ako na magbabasa ng next question. Galing kay Paul Jaira Katiis, anong team po ang may pinakamaraming championship at ano-ano pong team ang di pa nagcha-champion? Yung may pinakamaraming championship, Meg? Alam ko, Boston Celtics. 17. Tapos Lakers na. 16. Naghahabol lang pala yung dalawang magkaribal, no? Siya na lang, ha? Oo. Yung pong wala pang mga championship, tingnan niyo po yung mga lagi nasa baba, no? Yung mga... Ito, Memphis, wala pa to. Yung Memphis, wala pa yan. Tapos, ano ba yung Pacers, alam ko, wala pa rin eh. Di ba? Kasi nung panahon ni Reggie Miller, hindi sila nanalo. Tapos ni Larry Bird as coach, wala. Wala rin. Hanggang finals na sila. Hindi yan, Wala. Marami pa mga hindi nag-check kasi normally parang PBA yan eh. Dominated po ng mga talagang powerhouse teams. Yung pong mga
yun pong mga kampyonato. Okay? So, basa tayo ng text tayo, Megs? Yes. Sabi nila, may current lineup na po ba yung Spain for the upcoming FIFA Confederation Cup? And true po ba na si FC Barcelona na ang maglalaro sa Brazilian Neymar? Okay. Savior, Mr. Si John Paul Manahan. Nadadalas yung football natin, ha? Pero sige, tatanungin natin yan, ha? Kasi nagiging popular na talaga. Oo nga, si John Paul. Pero teka muna, ayan, ulitin na natin, ha? Sol Alger, ayan, gandang hapon sa'yo. Batiin ulit natin si Mr. Paul Marquez. Sayang yung mga sinabi mo kanina. Talagang Hindi na newscaster di ba? Talagang newscaster straight, di ba? I'm Paul Marquez. In the headline. Tsaka talaga no? Hindi makakatulad ngayon, di ba? May TV! Tsaka bagay siya sa gabi, no? Bagay siya talaga sa gabi. Tsaka yung pag-deliver niya talagang nanunuot sa isip mo, no? Si Paul, yung news, Tapos anong punchline mo? Boss Paul? May racket tayo. May kasabay na. May time pa ako. May follow pa. Yung mga 3 oras. Medyo maluwag-luwag yun sa umaga. Pag linggo, mga alauna ng hapon, bigyan nyo racket ito, alas 12. Baka Baka mamatsyog. Okay, anyway, basa tayo text pa, Meg. Ano sabi ni Ronald Marquez? Ronald S. Marquez, Boracay Island. Uy, ganda dyan. Nakapunta ka na dyan? Oo naman. Good PM, Sir Snow. Makakalaro ba ang Gilas sa Jones Cup? Wala na. Withdraw ang invitation. Uy, pero in fairness sa mga organizers ng Jones Cup, kasi marami nagagalit na, kayong punta rito, di ba? Ganun tayo. But, tingin ko parang maganda na rin yung ginawa ng organizers na talagang walang intensyon para para sirain yung ating preparation because at least this early, they gave na yung notice na medyo baka lang by that time, yung issue is still the same, diba? This early pa lang, baka hindi masirain na natin, diba, yung preparation natin. So, hindi tayo mag-disappoint. Mas disappointing yun, ano? Kasi tingin ko, kung meron silang intensyon na hindi maganda, siguro, baka a week before Jones Cup, tsaka na sasabihin na, huwag na kayo rito. Tsaka base sa pakikipag-usap ko kagabi kay Boss Sunny Barrios, in-explain niya na talagang very cordial, very respectful, tsaka talagang diplomatic yung naging letter. Nasa spin that page po yan, basahin niyo. Okay? Anyway, si Mang Tom ng Alaska Aces, pakisabi kay Dennis, salamat. From Mang Tom. Ba't nagpapasalamat sa ito? Welcome! Salamat to sa iyo Meron silang secret. Tapos si Ate Lucy, ito, Alaska fan din ito. Si Inang, Isabel, Marcus, Miko, tsaka si Tintin nanonood sa atin. Okay, next tweet tayo. Sabi ni JV De Chavez, Boss, bakit po hindi ulit kukunin ng Hinebra si Nate Brumfield? Sagutin mo, Meg. Kasi hindi siya fit. Medyo siya hindi siya naglaro. Tumaba. Tama ka, Tumaba siya. Lumaki, sabi mo. Wag na, lumaki siya ngayon kasi hindi siya naglalaro talaga ng basketball. Lumapad siya. Lumapad. Tsaka alam ko, last year pa dapat kukunin siya Hindi siya talaga ganun kataas yung level ng kanyang Kasi yung mga basketball player, kung mapapansin niyo, si Kagiwa, di ba, gumaling na yung tuhod ng final. Pero nagkaroon. Pero hindi siya makasabay pa rin. Kasi yung level niya, 7 weeks siya napahinga, hindi dun sa taas na yun. Kasi may mga kondisyon yun Yun yung sinasabi natin kung katulad ni Brumfield, alam ko, mahilig gumimik yan Laging gabi Gimikero pa. Oo, gimikero. Okay, basa pa tayo. Meg, ito yung bagong pasok. Direct, pakita mo nga. I-click namin yan. John Despuig. Sabi niya, any updates for Petron? Sige. Alam niyo, gusto ko kontakin kanina si Coach Olsen Racela para makakumusta man lang. Sige, try kong i-ring siya ngayon para makakuha tayo ng update. Basa muna tayo ng mga messages niya sa Facebook. Okay. Sabi ni Edwin de la Cruz, Kuya Snow, ano po ang analysis niyo sa Spurs versus Heat kung sakali sila ang maglalaban sa finals? At pakibati po ang asawa ko, Malu, at my 2 kids, Edrich, Andrews, at Kirk Heinrich. Salamat po. Si Dennis. Ba? Anak niya si Kirk Heinrich? Yes, and Eric. Mahilig talaga sa NBA ito. Well, tingin ko, depende kung madala ng San Antonio yung Heat sa laro nila, na half court, puro set plays, may chance yung San Antonio. Now, if takbuhan, tsaka yung tipong puro fast break and more up-tempo yung laro, Miami Heat. Pero yung Miami, hindi nakakasiguro sa yan, sa Indiana Pacers. So, yung matchup na yan, Kuya Edwin, mangyayari lang po yan kung ma-hurdle na
ng Miami Heat ito pong Indiana Pacers. Dahil sa ngayon, pinahihirapan sila. O doon kahapon, lopsided yung naging panalo ng Heat for the first time. Tsaka, sabi nga nila, yung okay, tambak. Pero pagka yung lamang mo naman, di mo naman pwedeng dalhin niya sa susunod na game, di ba? Square one sila. Although, series lamang ang Miami, 2-1. Laking bagay yun. Kung kunyari nga naging Heat versus Spurs, tingin mo? Heat tsaka Spurs. Magkakaroon ng chess match ito eh. Tingin mo, Dennis, no? Chess match ito eh. Kung chess match, standard, lamang yung Spurs. Pag rapid chess, lamang yung Heat. Pero ang problema doon kasi pagka yung tempo niyan, pinabagal ng Spurs, nako, may tulog ang Miami Heat. Dahil sa size, no? Tsaka doon sa ceiling, lamang na lamang yung Spurs eh. Parang showdown yan partner ng Ginebra tsaka ng Alaska. Dahil yung Spurs, malalaki yung mga player nila. Tapos doon pa yung sentro nila na, di ba? Center of power. Si Tim Duncan. Duncan. Yan yung naging girlfriend ni Rudy Hatfield eh. Anong ex ni Rudy Hatfield? Si Duncan. Naging sila ni Tim Duncan? Si Duncan. Yung singer yun dati, di ba? Si Duncan, ano pa ngayon? Si Duncan. Hindi na ako makarelate. Hindi nyo alam yan? Hindi. Singer? Yung nag-South Border pa? Si Duncan. Yung tapos ngayon, balita ko, ang girlfriend naman daw, yung... Sige, hipag ni, Nina. Huwag na. Baka mamali pa tayo. Okay. Signal na tayo. Ang sabi ni Carla Cancino? Sabi niya, hi po, Ate Meg at Sir Snow. Update po sa trade ng Ginebra at tuloy ba kay Japeth Aguilar at matatrade ba si Chris Ellis sa ibang team? At pabati po mga friends ko sa Barangay Ginebra, San Miguel Clan at sa Astig. Thanks po. Okay, salamat po sa inyo. Yung trade kay Japeth, abang-abang lang ho tayo kasi nung minakausap ako isang high-ranking official, sasagutin namin ho yan sa pagbabalik ng PTV Sports. I'm Joe Devant, Sammy Coffee Mixers. If you want to get updates on PBA and my team, Sammy Coffee, tune in to PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Kinukonto ko lang si Coach Boysen, ha? Ha? Boysen. Ay! Olsen. Okay. Hindi, mukhang bata kasi. Mukhang boy. And speaking of Boysen, magandang gabi po kay Boss Raymond Yu, tsaka kay Boss Terike, ng Rain or Shine Alaska Painters. Takaribal nila yun? Sabi. Sabihin, kung binabati mo kami, hindi Rain or Shine at Well Good. Rain or Shine, Well Good. 2-1 na. Presko. 2-1. Tsaka Presko. 3-1 na. 3-1. Okay, basa na tayo ng mga text messages ninyo. Yung mga fans ng Petron, saglit lang ha, hindi pa ho nasagot si Coach Olsen. Assistant Coach G. Hindi rin eh. Baka nasa practice ng Lasal, yun ang worry ko eh. Oo. Si Coach G. Sige. Ito na, si Boss Heck. Try natin kontakin. Boss Heck. Sige, basa kami muna, Meg, ng mga text natin. From Paul Snow, sa tingin mo, sino ang matinding kalaban ng Gilas sa Asia? Iran. Iran. China! Oo nga pala, China. Yung China ho kasi, pero partner, nakakatakot po sa China kasi yung last 2 years, medyo bumagsak yan eh. Hindi, tsaka yung China, medyo bago yung mga players sa transition kasi, kaya bumagsak. Ngayon gumagaling na ulit. Baka ngayon sila magparamdam. Iran, they have the same. Yeah. To the bees line! To the bees line! Iran is still very tough. Hindi, si Raiko nasa Syria ngayon. Ay, sa Serbia. Sa Serbia. Baka siya. Nasa ba. Pero alam ko, niregalo din. Pare. Ha? Pare ka. Si Boss. Oo nga, no? Ninong. Hey, pare. How are you? Buti nakuha mo nga pala na magninong yun. Mabait naman kasi. Katoliko ba siya? Katoliko? O tinanggap niya lang? Pakinisama lang. Kanaya. Asawa niya, no? Kasama ba niya yung asawa niya? Hindi yung sumasagot si Boss Heck, ha? Ito mahirap pag hindi yung sumasagot yung mga team owners ninyo, ang mga personalities, o mga owners, yung mga officials ng team, hindi, si Ramon, gusto ko nang tawagan tatawagan ko na sana si Ramon eh. Kaya lang, baka busy si Ramon ngayon eh. Ramon. Si Linda Ramos, batiin natin, sabi ni Tita Onet, basa ka na, Meg, ng mga messages natin, tsaka si Nasir, Chris, Iban, tsaka si Nene, Nanay Crismel sa Malibay, Pasay. Ayan, salamat sa inyong panonood. Sabi ni Vin Vivar, gandang hapon, Sir Snow, Miss Chicklegs, and Sir Dennis, ask ko lang po if matutuloy po ba yung trade kay Japeth? Sino yung pwedeng maging kapalit? Sana wag si Kirby. Wag ipapalit si Kirby kay Japeth.
Vin Vivar, sa ngayon po kasi nakausap nga naming official, gusto yon. Kung ibibigay, gusto namin. Oo, si Japet. Sa ngayon, hindi pa ho sila gumagalaw. Pero sabi nila, ito pang yung linya, magpahingayin mo naman kami. Magpahinga lang kami, katatapos lang ng Commissioner's Cup Finals. Pagpahingayin mo lang kami. Oh, di ba? So, ibig sabihin, sa matagal pa naman eh. Yung parang nag-yoyosi ang joke lang. Hindi yung ano kasi, yun pong Governor's Cup kasi, Meg, so August 14 pa yun. Kailan ang birthday mo ulit? September pa. Ay, malapit na rin yun. So, August 14 pa po yung Governor's Cup. Oo nga eh. Anong connection? Hindi kasi inalala ko lang kasi nung siya huling nag-blowout eh. Afterwards, hindi pa talaga nasusundan yun. So, nagpizza siya. anniversary na yun. Absent ako nun nagpa-pizza. No. Tama, absent, sabi ko. Pizza ulit. Okay, anyway, sabi ni Boss Danny Espiritu, dalhan kita ng magandang babae dito, kaya lang dating lalaki. Andito ako ngayon sa Bangkok. Sabi niya, nanonood sa atin sa Bangkok. PTV.ph. Di ba kahapon binati natin si Boss Danny? At saka katabi niya si Coach Leo Austria, watching. Online. O nga, andun nga pala sila, no? Tama ka, no? Pero kanya ba si Banchero? Gusto na si Banchero, kaso kailangan mo talaga siyang dumaan sa D-League. Okay, basa kami. Ano sabi ni Weng? Sabi ni Weng, hi Snow, Nicole, and Dennis. Uy. Update naman po kay PJ Simon, please. Pakibasa naman text ko, thanks. Sige, si Peter Jun Simon ba, kamo? Pero sino James siya po, mukhang, ano sila, no? Ang kanila pong cross-training ngayon, cycling partner. No? Sina? Nagma-mountain bike sila. Nakita ko sila last weekend dun sa, ano yun sa may San Mateo? Yung Timberland. Tapos, ganda ron. Maganda doon. May pwesto siya na ron, James ba? Meron ba siya doon? Alam ko meron. Hindi ko alam eh. Ito, sandali, dinadayal ko si Peter Jun Simon. Basa mo na. Pumasayin lang natin. Habang dinadayal ko si Peter Jun Simon, sabi naman ni Limuel Recamata, Sun Team na po si Idol PJ Simon. Sunmig pa rin. Sunmig pa rin. Si Peter Jun Simon. Okay? From Franco. Si Franco yung pinakamaraming panalo at talo. Hindi ko na makontak si Mr. Lirio eh. Medyo ubos na tayo ng oras eh. Ito nga, dinrap ko na yung tawag ko kay Peter Jun Simon. Ito, basa ko tayo ng tatlong text. Ratsada tayo, tas sige, papaalam na kami. Okay na sabi niya? From Aldrin Ramos, na po si Rajon Rondo. May Boston Celtics. Makalaro na ba siya sa susunod na next season maglalaro na yan. Rajon Rondo. Pero depende pa rin yan. So, sa kanya magiging therapy. Parang yung kay Derrick Rose. Actually, bago pa mag-playoffs, pwede na siya. Pero he opted to strengthen pa better yung kanyang paa, tuhod. Okay, next, Henry? From Henry, update po sa PNG, lalo na sa volleyball. Kanina, meron pong update. Okay, Richard. Talo sila Richard eh. One more loss, out na ho sila. Yung Team Madness. Pero sige, try namin mag-update kasi nakatalaga doon si Mr. Bell. Your brother. Yeah, my brother Richard. Hey, Richard and Ate Lucy. Ayan, salamat sa panood. Tsaka sa pamangkin ko si Julia. Okay, paano na tayo? Okay? Direct, okay na, no? Okay, babay na tayo. Meg, mga thank yous mo. Mauna ka na. Hi to Tropang Rizal, Ruel Villanueva, at happy birthday kay Rodel, Kuya Rodel nila. Okay. Tapos, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, PBA Lifestyle Shirt, Axel, Dr. MJ Torres ng Zen Institute. At ito pa, pakibasa mo na yan, no? Happy 29th birthday kay Perry Bay Arcinias. Ng Studio Engineering. Okay, and Dennis? Happy birthday! Wala na ako ibang babatiin. Love you and my baby boy Z. Gina! Okay. At ako salamat po sa Barako Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, at syempre kay Mr. Rafi Casiao at Mr. J. Lianos D. and Ma'am Cherry. Salamat po Barako Energy Cola, swak sa lakas. At syempre, thank you rin sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golula, Rosa Jacob Manapas at Arvin Roa. Salamat din sa Francis M. Clothing Company, Mr. Willie Ortiz, Mr. Willie Velasquez. Ayan. At saka kay Amis Tumang, salamat po ng Amazing Playground. And salamat din sa Sense Skin Institute kay Doc MJ Torres. Okay, Ninong Renato, Lady Relators ng Tabi. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa. Meg Sioson. Dennis Principe. Kami na po muna. Magandang umaga na, Global Pinoy.